Ngayon, speaking mga kababayan, sa hinarang ni Escudero ang impeachment ni Sara, ito po yung patunay. Na si Escudero po ay manok ni Sara. Bakit? Tignan ninyo ang reaksyon ni Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Mama Leni Robredo. Ito po, mga kababayan, sa Pilipinas Today, si Barry Gutierrez, Sara Duterte at Chis Escudero. Umiskor na naman itong tagapagsalita ni Mama Leni Robredo. Ano ang sabi niya? Malinaw na ang audience niya ay si VP Sara. Malinaw na malinaw umano ang audience ni Senator Francis Chis Escudero sa kanyang privilege speech hingil sa flood control scam ay si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Vice Presidential Spokesperson Attorney Barry Gutierrez ni Mama Leni Robredo, sa privilege speech ni Escudero, idiniin niya na mayroon umanong script si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, sa dating House Speaker, na sinundan sa pag-imbestiga sa maanumalyang flood control project na kung saan ay script daw ay ipitin ang mga senador at ilayo ang atensyon sa mga kongresista. Ayon kay Gutierrez, hindi ipinaliwanag ng senador na ang mga akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanya at sa halip ay pinuntirian niya ang Kamara de Representantes. Kita nyo yan? Ang audience niya dito ay audience ni Senator Chis Escudero, mukha namang hindi ang publiko. Hindi tayo kundi si VP Sara Duterte. Kasi syempre ang hinihintay ng mga ordinaryong mamamayan tulad natin ay yung anong magiging sagot niya. Magiging sagot niya doon sa sinabi ni Roberto Bernardo na dating DPWH Secretary na sinabing tumanggap siya ng 160 million na kickback. Napaka-specific nung akusasyon ni Sec Bernardo. Hindi niya sinagot yun. Hindi niya binigyan ng kahit na anumang paliwanag. Sabi ng abogado sa isang panayam sa DZMM Teleradyo. Kita ninyo yan? Bakit niya inilihis? Katulad nito mga kababayan. Alam nyo, yung salitang script, inuna na nila na script si Romualdez. Ito, hindi ko ipagtanggol si Romualdez. Inuna nila na script daw ni Romualdez ang lahat ng pangyayari. Si Romualdez daw ang nasa likod ng kaguluhan, sabi ni Chis. At si Romualdez daw ang nasa likod ng pagpapa-impeach ni Sara. Ngayon, mga kababayan, bakit nasabi ni Chis Escudero na si Romualdez ang nasa likod ng pagpapa-impeach kay Sara? So, ibig sabihin, mga kababayan, alam ni Chis Escudero, kaya hindi niya itinuloy itong trial ng impeachment ni Sara. Bakit? Naghahalataan na manok siya. Ma'am Arlene Pabular, ayun, may kalab shoutout. Maraming salamat po sa yung super chat. Shoutout kay Jude Anthony Avilgas at nice to see you again, Ken. Salamat po, Sir Jude, and kay Ma'am Arlene Pabular. Thank you so much po. Diba? Nagpapatunay lang mga kababayan. Bakit? Inuna nila na ang script daw na umiikot ay kay Romualdez. Hindi nyo ba naisip, mga kababayan? Si Sara po ang unang nagbigay at naglabas ng salitang, alam ninyo, 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Sino unang naglabas? Si Sara. Pangalawa, lumabas yung testigo mula kay Mike Defensor na ipinasa kay Marcoleta. Ano ang sinabi? Si Romualdez at si Saldico pa rin. Lumabas ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sino ang sinabi? Saldico at Romualdez pa rin. Hindi nawawala sa script yung dalawang pangalan. Saldico, Romualdez. Si Diskaya, Saldico, Romualdez. So napag-isip-isip ako, si Sara, ganun din ang sinabi. Saldico, Romualdez. Napansin ninyo, sabi ni Sara, si Saldico, si Romualdez. Sabi kay Diskaya, si Saldico, si Romualdez. Kas kalaunan binawi. Kasi baka ginamit lang. Lumigtas. Safe na ang mga Diskaya. Pangatlo, lumabas si Gutesa, yung dating Marines. Si Saldico, si Romualdez. Tapos, bigla na namang lumabas si Sara. Si Chis Escudero. Si Saldico, si Romualdez. Diba? Sabi niya, sumira sa akin, demolition job si Saldico.
Pagkatapos yung bumira kay Saldico, walang effect kasi hindi totoo. Si Romualdez ang tinira. Tapos ngayon, lumabas si Sara. Alam niyo ba, hindi lang sa mga government project kickback tumanggap si Romualdez, pati rin sa mga gambling. Kita nyo yan? Pare-parehong sinasabi nila, puro Romualdez at Saldico. Bakit hindi nyo ilagay si Marcos? Sige nga. Bakit puro Romualdez at Saldico? Bakit hindi nyo isali si BBM? Diba? Di ba si BBM ang pumirma? Kasi wala kayong masilip kay BBM. Kasi, bakit? Wala kayong makuha. Nasangkot siya sa pagnanakaw. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Tapos magtaka ka. Lahat ng nagsabing Romualdez at Saldico, puro DDS. Si Diskaya, kinampihan ni Marcoleta, DDS rin. Si Gutesa, galing kay Marcoleta, DDS rin. Si Sara, miyembro din ng DDS. Si Jess Escudero, DDS rin. Kita nyo yan, puro Romualdez. Antayin ko na ang magsalita ng Romualdez yung galing sa Kakamping or sa Dilawan. Kasi kapag ang Kakamping at Dilawan ang magsabi si Romualdez at si Saldico yan, talagang papaniwalaan ko. Pero kung galing sa DDS lahat, script lang ni Sara yan. Lahat ng sinabi ni Sara, pareho din sinasabi nila. Diba? Kaya ayun, umiscore na naman si Atty. Barry Gutierrez. Di ba? Ma'am Ella Palatao, may galab shoutout po at maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super chat. Thank you so much po. Di ba? Kita nyo yan? Anong sabi ni Atty. Barry Gutierrez? Halatang-halata naman po ng audience ni Chis Escudero ay si Sara. Kasi bakit binibira ni Chis Escudero si Romualdez? Anong kinalaman ni Romualdez kay Chis Escudero? Ano bang ginawa ni Romualdez kay Chis? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Ma'am Susan Vergara, hello po. Sino po at ano po ang ginawa ni Romualdez kay Chis para magalit si Chis kay Romualdez? Sabi ni Vex Darapiza, waiting sa gilit video ni Ken. Waiting din po ako kung kailan makauwi si Digong. Tagal na, 8 months na. Kailan po? Huwag mong intayin yung video ko kung kailan ako magilit. Antayin mo kung kailan makauwi si Digong. Di ba? Kasi ang paggilit ang bilis. Yung pag-uwi ang hirap. Yun ang totoo. Diba? Huwag kayong mag-antay. Lalong-lalo na sa mga kaibigan ko na mga DDS, lalong-lalo na yung mga OFW noon na sumuporta sa akin ng mga DDS na ngayon. Huwag nyo pong hintayin kung kailan ako magilit. Hintayin nyo po kung kailan uuwi si Digong. Diba? Kasi ang bilis magilit. Totoo yan. Mga DDS, paalala ko lang ang bilis po magilit. Kahit ngayon, pwede ko saksakin liig ko Yeah? Ang tanong kasi, kailan po ba uuwi si Digong? Diba? Blowing Eagle, hello po, kay Open-Minded Vlogs. Diba? Ganun lang. Sa mga nag-aantay kung kailan ako magilit. Nag-antay din po kami kailan makauwi si Digong. Yung pagigilit ko, walang pag-asang mangyari yan. Yung pag-uwi ni Digong, mas lalong walang pag-asang mangyari. Ito mga DDS, hindi ko naman kayo gustong masaktan. Pero bubo po talaga kayo. Apakabubo nyo, sa totoo lang. I will tell you frankly, 100 million times, bubo po talaga kayo. Bakit? Inaantay nyo kung kailan ako magilit. Bakit hindi nyo tutukan kung kailan siya makauwi? Diba? Mas binigyan nyo ako ng halaga kung kailan ako mag-delete, hindi nyo binigyan ng halaga kung kailan siya makauwi. Kita nyo yan? So, ibig sabihin, hindi nyo minahal si Digong, ako ang minahal ninyo. Yung tsansa ng paggilit, malabo mangyari yan. Pero yung tsansang pag-uwi, putang ina, wala. Zero, negative zero yan. Inilabas na ng ICC yung 3 counts of murder. Makakauwi pa. Ulitin ko mga kababayan. Yeah?
Ulitin ko sa inyo, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. Subukan yung patayin yung magulang ninyo. O halimbawa, 5 kayong miyembro sa pamilya ninyo. Halimbawa, ikaw ito, DDS na nag-comment sa akin. Nandyan yung asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo. Patayin mo yung 4. Tapos pag nakulong ka, tignan natin kung makalaya ka. Kung makalaya ka sa 4 na pinatay mo, makakauwi si Digong. Pero kung hindi ka makalaya dyan sa 4 na pinatay mo, ibig sabihin, paano pa si Digong ilibo-libo ang pinatay? Putang ina naman, DDS. Subukan mong rapin yung kapitbahay mo na hindi na virgin. Mang-rape ka ng matanda, magnakaw ka, patayin mo kung sino yung makita mo. Tignan natin, kung makalaya ka, ibig sabihin makalaya si Digong. Pero kung hindi ka makalaya at reklusyon perpetua, life sentence ang danasin mo, mas matindi kay Digong. Libo. 3 counts yun, 3 counts of 79 kapatay. 3 counts sa 79 katao. Makakalaya pa. Putang ina. Diba? Utusan ko kayo, patayin mo yung kapitbahay mo dyan, saksakin mo bigla. Tignan natin, kung makalaya ka, makalaya si Digong. Sige nga, mga DDS, hinahamon ko kayo, patayin nyo ako. Pag makalaya ka, ibig sabihin makauwi si Digong. Pag hindi ka makalaya, walang pag-asang makauwi si Digong. Isa lang yan. Versus libo-libo na pinatay niya. Putang ina yung matanda na nagnakaw ng mangga sa Isabela. Mangga lang yun nakulong. Putang ina. Si Digong pa kaya? Di ba? Ganun lang yun. Diyos ko, Ma'am Carol, mega love shoutout po. Di ba? Napaka-simple. Sabi ni Ma'am Rosemary, pahingi daw, Ma'am, ano to, pampata ito eh. Di ba? Expired na po yung, expired ng gilit na mga DDS, sabi ni Ma'am Jessica Mamerto. Kaya nga, Ma'am, sabi ko nga kapag hindi, kapag nakauwi si Digong, katapusan this year. Ano bang year ngayon? 2025. So, kung hindi makauwi si Digong January 2026, ibig sabihin wala na yung gilit-gilit ko. Kasi di ba ang sabi ko, katapusan this year. Katapusan ng taon na ito. Alam nyo, dahil dyan sa salitang katapusan this year, hindi nila maintindihan yan. Ano bang katapusan this year? December 30. Katapusan this year. End of this year. English lang yun. Tinagalog. Nahihirapan sila. Ang daming nagre-react sa TikTok niyan. Yung mga DDS na nagbablogger-blogiran sa TikTok, wala namang kita. Sabi nila, ayusin mo. Ano ba yung katapusan this year? Katapusan ba this month? Katapusan nga this year. Di December 31 o December 30. Katapusan this year. 2025. Pagka December 31 yan, pagka umaga. 2026 na yan Di ba? Ang bububo. Sa salita lang katapusan this year, end of this year. Hindi nyo maintindihan? Paano pa yung salita na ang dami niyang pinatay, makakalaya pa kaya? Putang ina. Diba? Ang bububo talaga, sa totoo lang. Tingnan, sa kakabubo nila, yung inantay nilang 6 o 8 buwan, kung tinanim nyo ng kamuting kahoy yan, may na-harvest na kayo. Putang ina nyo. Lulukuhin lang kayo sa 100 litsong baka. Sumisigaw pa kayong do nene. Anin yung 100 litsong baka? Bago mo marating sa yun, malamig na yun. Mag-order ka na lang sa Andox. Di ba? Mag-order ka na lang sa Andox litsong baka, maayos pa yung luto. Diyos me, yung marimar. Inuuto-uto lang kayo sa litsong baka, 100 piraso. Sigaw-sigaw kay Duterte. Nasunugan kayo dyan. Hinatiran kayo ng litsong baka. So yun lang po yun mga kababayan.
Hmm? Yung ating live ngayon, kita nyo yan? 100 litsyong baka. Kumain sila. Tapos, love you Duterte, love you Duterte. Pero yung binaha kayo, putang ina nyo. Alam ko, sa totoo lang yung mga taga Davao, hindi nila maintindihan kung ano pinaglalaban nila. Tanungin ko nga kayo mga taga Davao, ano bang pinaglalaban nyo dyan? Magaling na Pangulo si Digong. Pero yung baha nyo dyan, 25 years old pa lang ako, may baha na dyan. 30 years old na ako ngayon, baha pa rin. Kahit ako mismo na-experience ko yung baha dyan. Diyos me, yung Marimar. Sa kalinan, nako, grabe baha dyan. Kahit nga yung gasoline station na hanggang tuhod yung tubig. Kaaruba, may galab shout out. So yun lang, mga kababayan, si Romeo Cano, ilo po, and kay Ma'am Jessica Mamerto. Ma'am Yolanda, may galab shout out po. Sabi ni Ma'am Yolanda Tupasan, wala may litsyon baka Sir Ken, isa raman to kabuok, baka bakak man og ilang giilad lang ta. Kaya nga, hindi ko nga nakita na 100 yung nilapag. Hindi ko talaga nakita. Ang nakita ko lang, dinistribute lang. Pero wala akong nakita ng 100. Di ba? Yan sa Turel. Tanungin ko kayo. Yan si Ma'am Juby Agoncillo sa Turel. Ma'am, ilang taon na yung baha dyan, ma'am? Di ba? Serer Gragasin. Sir Ray Gragasin. Ilang taon may yung baha dyan? Bata pa ako. Kita mo, Ma'am Juby? Bata ka pa, binaha na dyan. Ako nga, nakatira ako dyan eh. 25 years old dyan na, siguro mga 2 taon ako dyan. Diyos ko, sa 1 taon, hindi lang 1 beses ang baha dyan. Diyos ko. Nasabihin nila, magaling. Ang inasaan banda magaling. Yung baha nga, hindi marisulba. Diyos mio, kadami kong kamag-anak dyan sa Davao City. Yung iba naging politician na. Yung baha, nandyan pa rin. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan. So, see you! Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga kami ay apoy Ma'am Zoe, hello po. Salamat. Ma'am Lily, hello po. Sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Pangit ng boses mo, Sarah. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po and see you next live. God bless, thank you po and good night. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat. Bye-bye.